Hello sa lahat. Meron tayo rito, Asus o Asus. Ang model nito, X540M. Ang issue nito, hindi nagpa-power on. So, ito ngayon yung gagawin natin. Tara, at simulan na natin. So, dito, ang una kong ginawa, isinaksak ko ang power supply o ang charger. Then, sinukatan ko ito ng supply. Makikita na present ang 19 volts. Then, ang next na ginawa ko, sinaksak ko ang power supply sa unit o sa laptop para ma-test. Makikita na hindi ito nagpa-power on. Then, sa light indicator, makikita na nagbi-blink lang ito. So, kapag orange, then magko-continuous blinking white. Kadalasan ang problema nito, nasa power lane. O kaya naman, meron itong shorted. So, ang gagawin ko na, i-open na para ma-check ang mainboard. Pagka-open, napansin ko na merong oily sa may I/O chips. So, hindi ko sure kung may tumingin na nito. Dahil dumating ito sa atin, wala itong tornilyo o hindi ito nakatornilyo. So, habang dinadiagnose ko, mapapansin na bigla itong nag-power on. So, kapag ganito ang nangyayari, ibig sabihin, isa sa mga nakakonect sa mainboard ang mayroong shorted. Dahil kung mapapansin natin sa video, wala pa tayong nire-repair. So ngayon, isa-isa ko munang ibabalik yung mga nakakonect sa motherboard, then iti-test i-power on para malaman kung saan sa mga nakakonect sa mainboard ang mayroong shorted. So una kong ibinalik yung battery. Makikita na nag-power on ito. So ibig sabihin, good ang battery. So ang next, ibinalik ko naman ang Wi-Fi card. Makikita na nag-power on din ito. So ibig sabihin, good ang Wi-Fi card. Ang sunod, habang naka-power on, ibabalik ko itong SSD connector. Makikita dyan na biglang mamamatay yung unit. Then makikita na nagko-continuous blinking yung light indicator, katulad nung kaninang itinesting natin. So ang next, dinisconnect ko yung SSD para matrace kung nasa SSD ang may shorted. So mapapansin natin na negative pa rin ito na nag-power on. So ngayon, nalaman na natin na nandito sa SSD connector ang problema. So dito na tayo magpo-focus. Ngayon, makikita nyo na i-disconnect ko yung SSD connector at magpa-power on ito. So ngayon, magpo-focus na ako dito sa SSD connector. Dito sa SSD connector, ang nakita kong may shorted, itong 5 volts lane. Aalamin pa natin dito kung sa capacitor nito mayroong shorted o dito sa capacitor na ito may shorted. Dahil sa hindi ko dala ang power supply, isa-isa kong tinanggal ang capacitor para ma-check kung saan dyan yung may shorted. Naialis at na-check ko na yung tatlong capacitor na malapit sa flex connector at negative na nandoon ang shorted. So dito naman sa capacitor sa kabila ang i-check ko. Makikita na shorted itong capacitor na ito. Dahil sa wala akong schematic nito para malaman yung value ng capacitor, so hindi ko na ito papalitan. Maaari naman na hindi ito palitan dahil meron pa naman itong mga capacitor. Pero nasa sa inyo na yung kung gusto nyo palitan. So ngayon, ibabalik ko na yung mga capacitor at ititest na ito. Nga pala, pasensya na kung matagal tayong hindi nakapag-upload. Gawa nang nagka-problema lang. Yun lang. So hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video natin at may natutunan tayo kahit na konti. Lalong-lalo na sa mga bagong tulad natin. At hi and hello na sa mga tropa, sa mga master, sa mga nag-upload ng mga totoong impormasyon, sa mga sumusuporta at mga nagtitiwalang magpagawa sa atin. Ayun. Thank you sa inyong lahat. At yun, okay na to. Okay.
Okay.